itinapon. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang asawang walang bayag. At ang biyenang halimaw, nakadapa si Lenny sa putikang kalye. Yakap ang sinapupunang nagdurugo. Wala kang kwentang babae, pirmahan mo ang papeles. Ang walang awang sigaw ni Carlos habang papalayo. Ngunit hindi na siya iiyak. Bumangon siya mula sa putik. Nag-aalab ang mga mata sa puot at determinasyon. Isang panibagong Lenny ang isisilang. Sino ang unang luluhod kapag bumaliktad ang tadhana? Itinapon. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang asawang walang bayag at ang biyenang halimaw, nakadapa si Lenny sa putikang kalye. Yakap ang sinapupunang nagdurugo. Wala kang kwentang babae, pirmahan mo ang papeles. Ang walang awang sigaw ni Carlos habang papalayo. Ngunit hindi na siya iiyak. Bumangon siya mula sa putik, nag-aalab ang determinasyon. Isang panibagong Lenny ang isisilang. Sino kaya ang unang luluhod kapag bumaliktad ang tadhana? Huwag mo na akong lokohin, Lenny. Alam nating dalawa na wala kang kakayahang magbigay ng tagapagmana sa pamilyang ito. Baog ka na. Isa ka pang pabigat. Ang boses ni Doña Carmen ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malaking mansyon. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng silidlaba, tila walang naririnig si Lenny. Maingat niyang pinaplansa ang puting polo ni Carlos, ang asawang 7 taon na niyang pinagsisilbihan ng may buong katapatan. Dahan-dahan ang bawat haplos ng plansa, tinitiyak na walang kahit isang gatla ang maiiwan sa tela, katulad ng kung paano niya sinubukang panatilihing malinis at maayos ang kanilang pagsasama sa kabila ng lahat ng dumi at pangaalipusta. Amoy ng sariwang sabon at init ng bakal ang bumabalot sa kanya, isang pamilyar na kalinga na siya lang ang nakakaalam. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan sa kabilang silid ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang balat. Carlos, anak, tignan mo ang ulat na ito mula sa doktor. Malinaw na malinaw ang nakasulat. Hindi lang siya baog. May ginagawa pa siyang kalokohan sa likod mo. Akala mo ba ay saan nanggagaling ang mga mamahaling gamot na itinatago niya sa ilalim ng kama? Galing iyon sa lalaki niya. Ang patuloy na panunira ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala na hinaluan ng lason. Sa loob ng silidlaba, napatigil ang kamay ni Lenny. Ang tinutukoy ng matanda ay ang mga bitamina na binili niya mula sa sarili niyang ipon sa pagtitinda ng mga kakanin ng patago. Dahil bawal siyang magtrabaho ayon sa utos ng Pamilya Tree, kinakabahan siya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, na tila ba doon nanggagaling ang lahat ng kanyang lakas. May isang sikretong namumuo sa loob niya, isang maliit na himala na 3 buwan na niyang pinangangalagaan, isang buhay na magpapatunay na hindi siya baog. Balak sana niyang sabihin ito kay Carlos ngayong gabi. Sa kanilang anibersaryo, inaasahan niyang magsasalita si Carlos. Inaasahan niyang sasabihin nito, "Inay, sapat na. Mahal ko ang asawa ko." Ngunit ang tanging sumagot ay ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang katahimikang yon, ang pinakamasakit na ingay na narinig ni Lenny sa buong buhay niya. Dahan-dahang binuksan ni Lenny ang pinto at lumabas. Nakita niya ang kanyang asawa na nakayuko sa sofa, habang si Doña Carmen ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang makapal na sobre. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa katuwaan nang makita si Lenny. Ayan na pala ang dakilang asawa, mabisang wika ni Doña Carmen habang itinataas ang isang bungkos ng mga papeles. Mabuti at narito ka na, para hindi na tayo magsayang ng laway. Carlos, ibigay mo na sa kanya. Lumapit si Carlos, ngunit hindi siya makatingin sa mga mata ni Lenny. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang mga papeles sa lamesang gawa sa mahogany. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier, malinaw na nakasulat ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng pag-asa ni Lenny. Petition for nullity of marriage. Pirmahan mo na ito, Lenny.
Malamig na utos ni Carlos. Ang boses niya ay walang emosyon, tila isang estranghero na bumabasura sa 7 taon ng kanilang buhay. Ayaw ko na. Pagod na ako sa mga away niyo ni inay. At kung totoo man ang sinasabi niya, na hindi mo kayang magkaanak, wala na tayong saysay pa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lenny. Ang init ng plansa kanina ay napalitan ng isang klase ng ginaw na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Naramdaman niya ang unti-unting pagpanaw ng kanyang pandinig maliban sa mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Carlos, totoo ba ito? Pabulong na tanong ni Lenny. Ang kanyang boses ay nanginginig. 7 taon, Carlos. 7 taon akong nanatili dito kahit itinuturing akong katulong ng nanay mo. 7 taon akong naniwala na mahal mo ako sapat para protektahan ako. Iyan lang ba ang halaga ko sa'yo? Isang pirasong papel? Huwag kang magdrama dito, Lenny. Singhal ni Doña Carmen. Wala kang dalang anuman sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Isang babaeng galing sa squatters area na pilit isiniksik ang sarili sa marangyang buhay. Ngayon, lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security guard. Tumingin si Lenny kay Carlos. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa kahit isang sulyap man lang ng pagkilala. Ngunit kinuha ni Carlos ang pluma at mabilis na nilagdaan ang papel. Ang bawat hagod ng pluma ay tila isang hiwa ng patalim sa puso ni Lenny. Nang matapos, iniabot ni Carlos ang pluma sa kanya nang hindi pa rin tumitingin. Pirmahan mo na, para matapos na ang lahat ng ito, sabi ni Carlos. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lenny ang isang klase ng pagkapagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Isang pagkapagod na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang pluma. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Habang inilalagay niya ang kanyang lagda, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang babala, isang malakas na tunog ng pagpunit ng hangin ang narinig nang hilahin ni Doña Carmen ang mga papeles mula sa kanyang kamay. Sa wakas, malinis na ang pamamahay na ito. Alisin mo na ang lahat ng basurang dinala mo dito at huwag ka nang babalik. Walang kibo na tumalikod si Lenny. Pumasok siya sa kanilang silid at kinuha ang isang lumang maleta na dinala niya nung unang araw niyang pumasok sa mansyong yon. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na ibinigay ni Carlos. Tanging ang kanyang mga lumang blusa at ang munting sapatos ng sanggol na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan ang kanyang dinala. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaki at malamig na patak na tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Pagdating niya sa malaking gate, hinarangan siya ng security guard. Ang parehong guard na dati ay nakangiting bumabati sa kanya. Ngayon, ang tingin nito ay puno ng pangungutya. Ipinag-utos po ni Doña Carmen na iwanan niyo ang lahat ng gamit na pag-aari ng pamilya Tree, sabi ng guard. Kinuha ng guard ang kanyang maleta at binuksan ito sa gitna ng ulan. Isa-isang itinapon sa maputik na kalsada ang kanyang mga damit. Wala pong kailangang dalahin na hindi sa inyo. Nakatayo lang si Lenny sa ilalim ng buhos ng ulan. Pinagmamasdan ang kanyang mga kakarampot na ari-arian na unti-unting nilalamon ng putik. Sa malayo, nakita niya ang silweta ni Carlos sa bintana ng kanilang dating silid. Nakatayo ito, pinagmamasdan siya, ngunit hindi ito gumagalaw. Walang pagtatangka na pigilan ang kahihiyang tinatamasa niya. Biglang naramdaman ni Lenny ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang hita, humahalo sa malamig na tubig ulan. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang sakit sa kanyang tiyan ay naging isang matinding pag-ikot. Tila ba may binabawi sa kanya? Hindi. Huwag ang anak ko. Huwag po. Pagsusumamo niya sa langit habang unti-unti siyang napapaluhod sa putikan, sa gitna ng kadiliman at hagupit ng bagyo. Naiwan si Lenny na mag-isa. Walang bahay, walang asawa,
At ngayon ay nanganganib pang mawala ang tanging dahilan kung bakit niya gustong mabuhay. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Sa kailaliman ng kanyang kamalayan, isang tanong ang nagpaulit-ulit. Sapat na ba ang 7 taon ng pag-ibig para bayaran ang isang gabing puno ng pagtataksil? O ito pa lang ang simula ng isang mas matinding unos na susubok sa kanyang pagkatao? Dahan-dahan, ang kanyang ulo ay bumagsak sa malamig na semento. Ang huling nakita niya ay ang marangyang mansyon ng mga tree na uent-unting naglalaho sa gitna ng makapal na kurtina ng ulan, tila isang magandang panaginip na naging isang malupit na bangungot. Bakit ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng buhay ang siya ring unt-unting pumapatay sa kanya ngayon? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang balak na patigilin ang pagluha ng langit para sa isang pusong sugatan. Sa gitna ng madilim na kalsada, ang katawan ni Lenny ay nakahandusay sa putikan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan na tila yun na lamang ang natitirang sandigan ng kanyang buhay. Ang bawat hininga niya ay mabigat, hinaluan ng amoy ng basang lupa at ang lasa ng sariling dugo sa kanyang labi. Isang matinding liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanyang namimikit na mga mata. Ang tunog ng malakas na makina ng isang truck ay nagpaginig sa semento at ang pag-inggit ng mga gulong na huminto sa basang kalsada ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang lalaking may edad na, si Mang Pedring, ang mabilis na bumaba mula sa sasakyan. "Diyos ko, iha, anong nangyari sa'yo?" Ang nag-aalalang boses ng matanda ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Maingat niyang binuhat si Lenny. Ang katawan nito ay kasing lamig na ng yelo. Isinakay niya ang babae sa loob ng truck kung saan ang amoy ng lumang leather at kape ay nagbigay ng bahagyang init sa naninigas na kalamnan ni Lenny. Hindi dinala ni Mang Pedring si Lenny sa isang malaking ospital. Alam ng matanda ang hitsura ng isang taong tinakbuhan ng tadhana. Dinala niya ito sa parokya ng San Judas, ang simbahan ng mga nawawalan ng pag-asa. Doon, sa ilalim ng mga anino ng matatandang rebulto at amoy ng natutunaw na kandila, dahan-dahang nagkamalay si Lenny. Ang unang nakita niya ay ang kisame ng simbahan na puno ng mga kupas na pinta ng mga anghel. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang takot. Ang anak ko, ang anak ko, ang tanging namutawi sa kanyang mga tuyong labi. "Ligtas ang iyong munting anghel, iha." Mukhang matibay ang kapit niya sa kanyang nanay. Isang malambot at paos na boses ang sumagot. Isang matandang babae na may hawak na basang-basahan at timba ang nakatayo sa paanan ng kanyang higaan. Siya si Nanay Flor, ang matagal nang tagapaglinis ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kwento ng hirap, ngunit may hatid na kakaibang kapayapaan. Naramdaman ni Lenny ang mainit na haplos ng kamay ni Nanay Flor sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon ng paninirahan sa Mansyong 3, naramdaman ni Lenny na hindi siya hinuhusgahan. Walang matapobreng tingin, walang mga salitang nakakasugat. "Bakit po ninyo ako tinutulungan?" tanong ni Lenny. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. "Wala na akong kahit ano. Itinapon na ako ng asawa ko. Wala na akong silbi." Umiling si Nanay Flor at naupo sa tabi niya. Dito sa tahanan ng Diyos, walang taong walang silbi. Ang ulan ay dumarating para diligan ang mga tuyong lupa, hindi para lunurin ito. May dahilan kung bakit ka narito, iha. Siguro ay panahon na para ikaw naman ang alagaan ng tadhana. Sa sumunod na mga araw, ang munting silid sa likod ng simbahan ang naging kanlungan ni Lenny. Ngunit ang kumakalam na sikmura at ang pangangailangan para sa mga gamot ay hindi kayang punan ng panalangin lamang. Isang hapon, kinuha ni Lenny ang tanging bagay na natitira sa kanya na may halaga. Ang kanyang singsing sa kasal, isang gintong simbolo ng isang sumpang binaliwala ni Carlos.
Sa loob ng isang maliit at madilim na tiyangge ng sanglaan, tinitigan ni Lenny ang sing-sing sa huling pagkakataon. Ang pangalan ni Carlos na nakaukit sa loob nito ay tila isang laso na nakailangan na niyang iluwa. Magkano po ito? Tanong ni Lenny sa lalaking nasa likod ng rehas. 5,000 lang, iha. Masyadong marami ng gasgas. Sagot ng lalaki nang hindi man lang tumitingin sa kanya. 5,000. Iyon lang ba ang halaga ng 7 taon ng kanyang katapatan? Ngunit sa isip ni Lenny, ang perang iyon ay hindi pambili ng luho. Iyon ay pambili ng gatas, ng bitamina para sa sanggol, at ng isang bagong simula. Sige po, kunin niyo na, matatag niyang wika. Paglabas niya ng sanglaan, naramdaman niyang gumaan ang kanyang daliri, kasabay ng pagbigat ng kanyang determinasyon. Lumipas ang 2 taon. Ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran sa hirap para kay Lenny. Sa loob ng isang barong-barong, sa gitna ng mataong barangay, natuto siyang maglaba para sa ibang tao, magtinda ng kakanin sa kanto, at tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang tiyan ay malaki na, puno ng buhay na malapit ng sumilay sa mundo. Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga nilabhang damit, ang langit ay muling nagdilim. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang bagsik, nagpapalitit sa mga yero ng mga kapitbahay. Ang boses mula sa lumang radyo ni Nanay Flor ay bumasag sa katahimikan ng kanilang munting tahanan. Ulat panahon. Ang bagyong Tisoy ay tumaas na sa signal number 4. Inaasahan ng matitinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga susunod na oras. Pinapayuhan ang lahat na lumikas sa mga ligtas na lugar. Napahawak si Lenny sa kanyang puson. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Kasabay ng unang kidlat na gumuhit sa kalangitan, naramdaman niya ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na sakit sa kanyang kailaliman. Isang mainit na likido ang muling dumaloy sa kanyang mga binti. Nanay Flor, tawag niya. Ang boses ay puno ng panginginig. Nanay, ang bata. Lalabas na po ang bata. Sa labas, ang dagundong ng kulog ay tila isang babala. Ang mga puno ay yumuyuko sa lupit ng hangin at ang mga ilaw sa kalsada ay isa-isang namamatay. Sa gitna ng pinakamalakas na unos na darating sa kanilang bayan, ang buhay na pilit na itinapon ni Carlos ay handa ng lumaban para sa unang hininga nito. Ngunit sa gitna ng dilubyong ito, paano makakarating ang isang mahirap na babaeng manganganak sa isang ospital kung ang lahat ng daan ay nakasara na? At sino ang mag-aakalang sa kabilang panig ng bayan? Isang pangkat ng mga doktor ang kasalukuyan ding nakikipaglaban sa bagyo para makarating sa kinaroroonan niya. Ang ulan sa labas ng maliit na barong-barong ni Lenny ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit, kundi isang dambuhalang kurtina na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa loob ng masikip na espasyong yon, ang amoy ng basang kahoy at ang singaw ng nilagang saging ay humahalo sa init ng pagmamahal ng mga taong walang ibang maibigay, kundi ang kanilang presensya. Heto, Lenny, uminom ka muna ng mainit na sabaw. Ang malambot na tinig ni Aling Marites, ang kapitbahay niyang naglalako ng isda. Inilapag nito ang isang kupas na mangkok sa tabi ng higaan ni Lenny. Huwag kang mag-alala sa bagyo. Kami ang bahala sa'yo. Ang mga lalaki sa labas ay abala na sa pagtatali ng inyong bubong para hindi liparin ng hangin. Napangiti si Lenny sa kabila ng kirot na unti-unting gumagapang sa kanyang balakang. Ito ang tinatawag nilang bayanihan. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng malamig na pader ng mansyong tree. Doon, ang bawat tulong ay may katumbas na utang na loob. Bawat kilos ay kailangang ayon sa batas ng mga mayayaman. Ngunit dito sa barangay, ang isang pirasong tila para sa sanggol o isang mangkok ng sabaw ay ibinibigay ng walang hinihintay na kapalit. Salamat po, Aling Marites. Napakabait ninyo sa amin ni Baby. Pabulong na sagot ni Lenny habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan.
Ang bawat sipa ng bata sa loob ay tila isang paalala na sa gitna ng kahirapan, meron siyang kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ni Doña Carmen. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga tree ay tila isang malaking libingan na pinalamutian ng mga kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay kumikinang, ngunit ang bawat hininga sa loob nito ay mabigat at puno ng lason. Carlos, bakit hindi mo man lang ginalaw ang iyong pagkain? Napakasela ng pagkakahanda ng ating chef para sa'yo. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw sa malawak na silid kainan. At bukas, huwag mong kalilimutan ang iyong pakikipagkita kay Sofia. Anak siya ng isang direktor ng bangko. Siya ang babagay sa'yo, hindi ang kung sinong basurera lang. Hindi sumagot si Carlos. Pinagmamasdan niya ang mahabang lamesang gawa sa mahogany. 7 taon silang magkasama ni Lenny sa lamesang yon. Ngunit ngayon, ang upuang dati ay kinaroroonan ng kanyang asawa ay tila isang butas na humihigop sa lahat ng kulay ng kanyang buhay. Ang kanyang ina ay patuloy sa pagsasalita. Bawat salita ay parang isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa pagiging concentricum ng ina. Ngunit ang isip ni Carlos ay lumilipad sa madidilim na kalsada ng gabing itinaboy niya si Lenny. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Carlos sa kanilang dating silid. Amoy ng bago at mamahaling pabango ang naroon dahil ipinag-utos ni Doña Carmen na palitan ang lahat ng gamit ni Lenny. Ngunit habang nauupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang kamay ay naramdaman ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kutsyon, malapit sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang inabot iyon. Isang maliit na clerk ng buhok na gawa sa plastik. May kulay rosas na kupas na at may munting disenyo ng bulaklak. Iyon ang clerk na madalas gamitin ni Lenny kapag siya ay abala sa pagluluto o paglilinis. Napakasimple, napakamura, isang bagay na palaging kinukutya ng kanyang ina bilang isang basura. Hinawakan ni Carlos ang clerk ng mahigpit. Nararamdaman niya ang gaspang nito sa kanyang palad. Sa isang sandali, ang lahat ng alaala ng tawa ni Lenny, ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang kurbata, at ang mainit nitong yakap sa tuwing siya ay pagod mula sa ospital ay muling bumalik. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib, mas masakit pa sa anumang sugat na nagamot niya bilang isang doktor. Bakit siya pumayag? Bakit siya nanahimik? Biglang tumunog ang kanyang laptop sa ibabaw ng mesa. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender ang lumitaw. Ang paksa ay ang katotohanan sa likod ng medical na ulat ni Lenny Tree. Bago pa man niya mabuksan ang email, ang isang malakas na dagundong ng kulog ay niyanig ang buong mansyon. Kasabay nito, ang pagpatay ng lahat ng ilaw. Sa kadiliman, tanging ang maliit na clerk ng buhok ni Lenny, ang hawak niya, ang tanging naiwang bahagi ng isang pusong kanyang sinira. Sa barangay, ang bagyo ay hindi na lamang isang banta. Ang tunog ng mga yero na pilit na binabaklas ng hangin ay tila mga sigaw ng mga demonyo sa hating gabi. Sa loob ng barong-barong, napasigaw si Lenny sa sobrang sakit. Ang tubig sa kanyang sinapupunan ay tuluyan ng bumuhos, humahalo sa amoy ng basang lupa, at ang lamig ng papasok na baha. Nanay Flor! Ang bata! Lalabas na po ang bata! Ang hiyaw ni Lenny na hinaluan ng hagulhol. Ang bawat kalamnan niya ay naninigas sa gitna ng lamig at dilim. Ang unos ay narito na, at sa gitna ng dilubyong ito, ang buhay ay pilit na kumakawala. Ang hagupit ng hangin ay tila mga kuko ng isang dambuhala na pilit na binabaklas ang bawat piraso ng yero mula sa bubong ng barong-barong ni Lenny. Ang bawat pagyanig ng dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay nagdadala ng takot na anumang sandali ay guguho ang kanilang tanging kanlungan. Sa loob, ang baha ay mabilis na tumataas. Ang maruming tubig ay umabot na sa bukong-bukong, malamig at malupit. Nanay Flor, hindi ko na kaya!
Ang iyaw ni Lenny. Ang kanyang boses ay napaos na sa paulit-ulit na pagsigaw sa bawat pagdating ng matinding kirot. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang kutsyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lamang sa sakit, kundi sa matinding ginaw na dulot ng basang kasuotan. "Kumapit ka, Lenny. Lalabas tayo dito?" Ang sagot ni Nanay Flor habang pilit na itinatali ang isang makapal na kumot sa katawan ni Lenny. "Marites, tulong! Kailangan nating dalhin si Lenny sa barangay station. Hindi siya pwedeng manganak dito sa gitna ng baha." Sa labas, ang gabi ay naging isang madilim na impyerno. Ang mga poste ng kuryente ay bumagsak na. Ang mga kable ay parang mga ahas na nakalubog sa tubig. Ang mga kapitbahay ni Lenny, sa kabila ng kani-kanilang mga nawawalang bubong at nasirang kagamitan, ay nagtulong-tulong. 4 na kalalakihan ang binuhat ang isang lumang pinto ng aparador na ginawang pansamantalang stretcher. Isinakay nila si Lenny doon, pilit na pinoprotektahan ang kanyang malaking tiyan mula sa mga lumilipad na basura at sanga ng puno. Habang binabagtas nila ang baha na hanggang baywang na ang lalim, ang bawat hakbang ay isang pakikipagsapalaran. Ang lamig ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Lenny, ngunit ang init ng kanyang sinapupunan ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi bumitaw. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, nakikita niya ang hirap sa mukha ng mga taong tumutulong sa kanya, mga taong wala ring yaman, ngunit may gintong puso. Samantala, sa loob ng maliit na barangay health center, ang sitwasyon ay hindi rin maganda. Ang gusali ay siksikan na sa mga matatanda at bata na nawalan ng tahanan. Tanging ang liwanag ng mga kandila at ilang rechargeable na ilaw ang nagbibigay ng pag-asa sa madilim na silid. Si Carlos, na may suot na asul na scrub suit na may mantsana ng putik at dugo, ay abala sa paggamot sa isang sugatang bata. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagod. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila ilang gabi nang walang tulog. Bilang leader ng medical mission na naabutan ng bagyo sa lugar na yon, ang lahat ng responsibilidad ay nasa kanyang mga balikat. "Doc, wala na tayong sapat na supply ng oxygen at ang generator ay malapit ng maubusan ng krudo." Ang ulat ng isang nurse sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Carlos, pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. "Gawin natin ang lahat ng makakaya natin sa kung anong meron tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon." Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng health center, kasabay ng pagpasok ng malakas na hangin at ulan na nagpatay sa ilang kandila. Pumasok ang mga kalalakihan na may pasan-pasan na pinto, kung saan nakahiga ang isang babaeng nangingisay sa sakit at basang-basa ng ulan. "Tulong! Ang buntis! Lalabas na ang bata!" Ang sigaw ni Nanay Flor na punong-puno ng desperasyon. Mabilis na lumapit si Carlos, ang kanyang profesional na instinto ang nangibabaw. Hindi niya pa nakikita ang mukha ng pasyente dahil sa magulong buhok na nakatakip dito at ang madilim na paligid. Ang tanging nakita niya ay ang mga kamay ng babae na mahigpit na nakahawak sa gilid ng stretcher. Ang mga kuko ay bumaon sa kahoy sa tindi ng paghihirap. Dalhin siya sa delivery room. Ngayon din, ang utos ni Carlos. Nang mailipat ang babae sa loob, ang tanging midwife na naroon ay biglang napaurong. Ang mukha ay namutla sa takot. "Doc, hindi ko kaya ito." Breech ang bata at ang nanay ay tila nawawalan na ng malay dahil sa sobrang pagdurugo. Kailangan siyang maoperahan pero wala tayong kagamitan para sa cesarean dito. Tumingin si Carlos sa babaeng nakahiga na ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Sa gitna ng kulog at hagupit ng bagyo, naramdaman ni Carlos ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay, sa gitna ng isang lugar na kinalimutan na ng mundo. Ihanda ang lahat ng munting kagamitan na meron tayo. Ang matatag na wika ni Carlos habang isinusuot ang kanyang guwantes.
Ako ang magpapaanak sa kanya. Hindi ko hahayaang may mamatay sa ilalim ng aking panunungkulan. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong babaeng itinapon niya sa ulan 2 taon na ang nakalilipas. At ang sanggol na pilit na lumalabas ay ang sarili niyang dugo at laman. Ang silid paanakan ng maliit na health center ay naging isang madilim at masikip na entablado sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang ilang pirasong kandila na ang mga apoy ay sumasayaw sa bawat ihip ng hanging nakakapasok sa mga siwang ng bintana. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa malansang amoy ng dugo at ang singaw ng basang semento na nagbibigay ng isang nakakasulasok na atmosphere. Doc, ang blood pressure niya ay mabilis na bumababa. 70/6 na lang. Ang nagmamadaling ulat ng nurse habang pilit na itinatapat ang isang flashlight sa tapat ng operasyon. Hindi tayo pwedeng maghintay. Ang bata ay naiipit na sa loob. Kailangan ko ng scalpel ngayon din. Ang utos ni Carlos, ang kanyang boses ay matatag ngunit ramdam ang tensyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa mga modernong kagamitan sa malalaking ospital ay tila nangangapa sa gitna ng kakulangan. Nakahiga si Lenny. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa kapal ng putik na natuyo sa kanyang balat at ang mga basang buhok na dumikit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa tindi ng hirap. Sa kanyang kailaliman, ang bawat hininga ay parang isang matalim na kutsilyo na humahati sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang pamilyar na boses ang tila umaabot sa kanyang pandinig. Isang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ngunit ngayon ay nagdadala ng isang klase ng sakit na mas matindi pa sa panganganak. Doc, ang sakit! Ang tew-taw niyang banggit. Ang kanyang kamay ay biglang humawak sa braso ni Carlos. Sandaling natigilan si Carlos. Ang haplos ng kamay na iyon, maliit, magaspang dahil sa trabaho, ngunit may pamilyar na hugis, ay nagpadaloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang segundo lamang, tinitigan niya ang kamay ng babaeng pasyente. Nakita niya ang isang manipis na marka sa daliri nito, ang puting linya kung saan dati ay nakasuot. Ang isang singsing, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Doc, ano na? Ang tibok ng puso ng bata ay humihina na. Ang sigaw ng midwife na nagpabalik kay Carlos sa realidad. Walang susuko, ihanda ang panahi. Ang gamkwa Carlos. Gamit ang lahat ng kanyang galing, nagsimula siyang gumawa ng isang maliit na hiwa sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ang bawat kilos niya ay maingat. Tinitiyak na bawat ugat ay hindi mapuputol sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng ulan na bumubugbog sa bubong ng health center ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Pinagpawisan si Carlos ng malapot sa loob ng kanyang face mask. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng paraan para mailigtas ang 2 buhay na nasa harap niya. Sa isang pagkakataon, habang iniaayos niya ang posisyon ng bata sa loob ng sinapupunan, naramdaman niya ang init ng buhay na pilit na kumakawala. Kaunti na lang. Lumaban ka, iha. Lumaban ka. Pabulong na wika ni Carlos. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Lenny. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ni Lenny, isang hindi sinasadyang paglapit na nagpaantig sa katahimikan ng silid. Sa bawat pag-iri ni Lenny, ang kanyang katawan ay tila pilit na binabaklas mula sa loob. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang nakalatag sa mesa. Pinupunit ito sa tindi ng desperasyon. Ang pawis at luha ay naghalo sa kanyang mga pisngi, lumilikha ng mga guhit sa putik na nakatakip sa kanyang tunay na anyo. Isang huling matinding paghila ang ginawa ni Carlos.
kasabay ng isang malakas na dagundong ng kulog na niyanig ang buong gusali. Tuluyang nailabas ang sanggol. Ngunit sa halip na isang masayang sigaw ng buhay, ang tanging narinig ay ang patuloy na hagupit ng ulan sa labas. Ang sanggol ay tahimik. Walang galaw. Ang munting katawan nito ay kulay asul at tila walang buhay sa mga kamay ni Carlos. Bakit hindi siya umiiyak? Doc, bakit walang tunog? Ang tanong ni Nanay Flor mula sa labas ng pinto. Ang boses ay puno ng panginginig. Tumingin si Carlos sa sanggol, pagkatapos ay sa babaeng nawalan na ng malay sa mesa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng kanyang pinag-aralan, ang lahat ng kanyang yabang bilang isang doktor, ay tila walang silbi sa harap ng katahimikang ito. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay mas nakabibingi pa kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Hawak ni Carlos ang munting katawan ng sanggol, maliit, madulas, at nakakatakot ang pagiging tahimik nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, isang bagay na hindi dapat mangyari sa isang siruhano. Siruhano, ngunit ang bawat segundo ng pananatiling walang kibo ng bata ay tila isang parusa sa kanyang kaluluwa. Huwag ngayon. Parang awa mo na. Lumaban ka. Pabulong na pagsusumamo ni Carlos. Mabilis niyang nilinis ang bibig at ilong ng sanggol. Gamit ang kanyang daliri, marahan niyang tinapik ang talampakan ng bata. Walang reaksyon. Sinubukan niyang muli, mas mabilis, mas puno ng desperasyon. Ang kanyang sariling hininga ay pigil. Ang kanyang puso ay sumasabay sa bawat segundo ng orasan na tila bumabagal ang takbo. Muli siyang huminga ng malalim at nagbigay ng banayad na bugso ng hangin sa munting bibig ng sanggol. Isang beses, 2 beses, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa maliit na dibdib na nais niyang makitang gumalaw. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan ng paghihintay, isang mahinang pag-ubo ang narinig. Sinundan ito ng isang gurgle at sa wakas, isang matinis at malakas na iyak ang pumailan lang sa silid, bumasag sa sumpa ng kamatayan. Ang munting boses ay tila isang himig ng tagumpay na nanaig laban sa hagupit ng kalikasan. Salamat sa Diyos. Ang teotaw ng nurse habang ang midwife ay napaupo sa sahig dahil sa labis na relief. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Carlos, narinig niya ang boses ni Nanay Flor mula sa gilid. Ang matandang babae ay hindi na nakapigil at pumasok sa silid. Dala ang isang basang bimpo. Lenny! Lenny, anak! Gising! Narito na ang iyong anak. Lenny! Ang pangalang Lenny ay tumama sa pandinig ni Carlos na parang isang kidlat na nagmula sa langit. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang sanggol na hawak niya ay unti-unting ibinigay sa nurse, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon sa pasyenteng nakahiga. Sa sandaling iyon, kinuha ni Nanay Flor ang bimpo at marahan, ngunit mabilis na pinunasan ang kapal ng putik at tuyong dugo sa mukha ng babae. Habang ang bawat hagod ng tela ay naglalantad ng balat, ang liwanag ng flashlight mula sa nurse ay tumama ng diretso sa mukha ng pasyente. Ang mundo ni Carlos ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang hubog ng ilong, ang kurba ng mga labi na 7 taon niyang hinalikan, ang nunal sa may gilid ng mata. Ito ay ang mukha ni Lenny, ang asawang itinapon niya sa gitna ng ulan. 2 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng hinayaan niyang wasakin ng kanyang sariling ina. Lenny, ang boses ni Carlos ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, puno ng panginginig at matinding banghwang. Napatingin sa kanya si Nanay Flor. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at unti-unting pagkilala. Kilala mo ba siya, Doc? Siya ang aking inampon, si Lenny. 2 taon na siyang naghihirap para sa batang yan. Tumingin si Carlos sa sanggol na ngayon ay nakabalot na sa kumot, at muli sa kanyang mga kamay na puno pa rin ng dugo ni Lenny. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Ang batang muntik nang mamatay sa kanyang mga kamay
ay sarili niyang anak. Ang babaeng kinalimutan niya ay narito, naghihingalo dahil sa isang buhay na siya mismo ang nagbigay. Isang matinding panghihina ang lumukob sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng mesa ng operasyon. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Ang bawat alaala ng kanyang pananahimik, ng kanyang kawalang kakayahan na protektahan ang kanyang pamilya, ay bumalik na parang mga latigong humahagupit sa kanyang puso. Anong nagawa ko? Ang kanyang hikbi na hindi na niya nagawang itago. Ang isang doktor na kilala sa pagiging matatag ay naupo sa madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad habang ang hagulhol niya ay humahalo sa iyak ng kanyang anak at sa dagundong ng bagyo sa labas. Ngunit ang tadhana ay hindi pa tapos sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang tunog ng machine monitor na nakakabit kay Lenny ay biglang naglabas ng isang mabilis at nakakatakot na huni. Ang tuwid na linya sa screen ay nagpakita ng isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanyang puso. "Doc, ang pasyente." Tumigil ang tibok ng puso niya. Ang sigaw ng nurse na pumuno sa buong silid ng panibagong takot. Ang matinis na huni ng makina ay tila isang mahabang hatol ng kamatayan na bumitay sa lahat ng pag-asa sa loob ng silid. Ang tuwid na linya sa monitor ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi kayang tanggapin ni Carlos. Ang babaeng binalikan niya sa kanyang mga panalangin ay unti-unti nang lumalayo sa kanya. "Hindi! Lenny, huwag! Hindi ako papayag!" Ang hiyaw ni Carlos na yumanig sa mga pader ng health center. Ang kanyang pagkagulantang ay napalitan ng isang desperadong lakas. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang panghihina at mabilis na pumatong sa gilid ng higaan ni Lenny. Gamit ang kanyang dalawang kamay, sinimulan niyang idiin ang kanyang buong bigat sa dibdib ni Lenny. Isang bagsak, 2, 3. Ang tunog ng kanyang paghinga ay mabilis at gulo-gulo, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ni Lenny, humahalo sa pawis at tubig alat. "I-charge ang defibrillator! Ngayon din!" Ang utos niya sa nurse, ang boses ay puno ng awtoridad na hinaluan ng takot. Nang dumating ang kagamitan, naramdaman ni Carlos ang panginginig ng kanyang sariling mga bisig. Ang kuryenteng dadaloy sa katawan ni Lenny ay ang huling pagkakataon na ibibigay sa kanya ng tadhana. Matapos ang 3 matitinding shock, ang katawan ni Lenny ay tumalbog sa higaan bago muling bumagsak ng walang buhay. Nanigas ang lahat. Pinagmamasdan ni Carlos ang monitor. Ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihintay. At sa wakas, isang maliit na kumpas ang lumitaw sa screen. Sinundan ito ng isa pa, hanggang sa bumalik ang regular na pintig ng puso ni Lenny. Napaatras si Carlos, ang kanyang mga kamay ay nakataas pa rin sa hangin, nanginginig at puno ng dugo. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hinahabol ang kanyang hininga habang ang hagulhol ng relief ay kumakawala sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang oras. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng humupa. Iniiwan ang isang bayang wasak at putikan. Sa loob ng silid, ang liwanag ng bukang liwayway ay pumasok sa bintana. Tumatama sa mukha ni Lenny na dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una. Ngunit ang amoy ng antiseptic at ang pakiramdam ng bigat sa kanyang katawan ang nagpaalala sa kanya kung nasaan siya. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame at pagkatapos ay ang mukha ng isang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Nanigas si Lenny. Ang mga mata niya ay lumaki sa takot at matinding pagkagulat. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking may magulong buhok, mapulang mga mata, at hitsurang hindi natulog ng ilang gabi, ay ang parehong lalaking sumira sa kanyang buhay. "Lenny, salamat sa Diyos, gising ka na." Ang mahinang wika ni Carlos, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit para hawakan ang kamay ni Lenny. Ngunit bago pa man madampi ang balat ni Carlos,
Marahas na binawi ni Lenny ang kanyang kamay. Isang matinding takot ang rumehistro sa kanyang muka na mabilis na napalitan ng isang klaseng galit na hindi pa nakikita ni Carlos noon. "Huwag mo akong hahawakan!" Ang hiyaw ni Lenny. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng puot. Pilit siyang bumangon, kahit na ang kanyang mga tahi ay kumikirot sa sobrang sakit. "Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Lenny, makinig ka. Ang anak natin ligtas siya. Naroon siya sa kabilang silid." Pilit na pagpapakalma ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Ako ang nagpaanak sa'yo, Lenny. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi mo alam." Ang sarkastikong tawa ni Lenny na hinaluan ng hikbi. 2 taon, Carlos. 2 taon akong nagtago sa putikan dahil itinapon niyo ako na parang basura. At ngayon, sasabihin mo na hindi mo alam. Umalis ka dito. Nanay Flor, Nanay Flor, tulong, tulong. Mabilis na pumasok si Nanay Flor sa loob. Dala ang sanggol na nakabalot sa malinis na puting kumot. Nang makita ang sitwasyon, hinarangan ng matanda ang kama ni Lenny. Tila isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. "Doc, pasensya na po, pero kailangan niyo munang lumabas." Ang matigas na wika ni Nanay Flor. "Hindi makakabuti sa pasyente ang ganitong tensyon. Hayaan niyo muna siyang makasama ang kanyang anak." Wala nang nagawa si Carlos. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang puso ay tila muling dinudurog sa bawat hakbang papalayo. Tumigil siya sa pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lenny na mahigpit na niyayakap ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ibinabaon ang muka sa kumot ng bata. Tila pilit na itinatago ang anak mula sa paningin ni Carlos. Paglabas ni Carlos sa tramo ng health center, sinalubong siya ng lamig ng umaga. Ang putik ay nakadikit sa kanyang mga sapatos, katulad ng kanyang nakaraan na hindi niya basta-basta maiiwan. Habang nakatayo siya doon, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng tumatawag. Si Doña Carmen. "Hello, Carlos. Nabalitaan ko ang tungkol sa medical mission mo." Ang boses ng kanyang ina ay masaya at tila walang alam sa nangyari. "Nandito na ang mga abogado ni Sofia. Kailangan mong bumalik dito sa lungsod. May mga papeles tayong dapat pirmahan para sa inyong pagsasama." Tumingin si Carlos sa langit. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Ang lahat ng takot na dati ay pumipigil sa kanya ay tila naglaho na, pinalitan ng isang bagong klaseng determinasyon. "Hindi ako babalik, inay." Ang malamig na sagot ni Carlos. Huwag niyo na akong tatawagan para sa mga kalokohang yan dahil nahanap ko na ang pamilyang itinapon niyo at hinding-hindi ko na sila hahayaang mawala muli." Sa kabilang linya, ang katahimikan ni Doña Carmen ay tila isang babala ng panibagong unos na mas matindi pa sa bagyong kakatapos lang. Ang bawat hakbang ni Carlos papasok sa kanilang mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan na pinalamutian ng ginto. Ang lamig ng aircon ay hindi kayang pawiin ang lagkit ng putik sa kanyang mga bota, ngunit mas matindi ang lagkit ng kasinungalingang bumabalot sa tahanang iyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Carmen, marangya ang kasuotan at tila isang reyna na naghihintay ng pagpupugay. "Carlos, sa wakas ay narito ka na. Tignan mo ang iyong sarili, para kang isang pulubi na galing sa kung saang kalsada." Ang bungad ni Doña Carmen habang nakatakip ang panyo sa kanyang ilong. "Maligo ka na at mag-ayos. Darating ang pamilya ni Sofia sa loob ng 1 oras. Hindi sumagot si Carlos. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Ang mga dokumentong nakuha niya mula sa head nurse sa probinsya. Ibinagsak niya ito sa lamesang kristal. Ang tunog nito ay tila isang paghatol na bumasag sa katahimikan ng silid. "Ano ito, Carlos? Huwag mo akong dalahan ng basura dito."
Ang maarteng wika ng matanda. Basura? Anggam ni Carlos, ang boses niya ay galing sa kailaliman ng kanyang dibdib. Iyan ang mga dokumentong nagpapatunay na pinalitan niyo ang medical records ni Lenny. Iyan ang ebidensya na hindi siya baog. At ang mga bitaminang sinasabi niyang itinatago niya ay para sa paghahanda sa pagbubuntis. Inay, paano niyo nagawang nakawin ang pagkakataon ko na maging ama sa loob ng 2 taon? Saglit na nanigas si Doña Carmen, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapang-aping anyo. Tumayo siya at hinarap ang anak. Nang walang bakas ng pagsisisi, ginawa ko yon para sa'yo. Ang babaeng iyon ay isang pabigat. Isang anak ng labandera na sisira sa reputasyon ng pamilya Tree. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin, Carlos. Ako ang nagpaaral sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat ng karangyaan mo. Utang na loob. Ang pait ng tawa ni Carlos habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Iyan ba ang laging panumbat nyo? Na dahil sa utang na loob, kailangan kong maging isang sunod-sunuran? Na kailangan kong talikuran ang babaeng mahal ko at ang sarili kong anak? Inay, ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na ng 7 taon ng aking pagiging bulag at bingi. Dahan-dahang hinubad ni Carlos ang kanyang mamahaling relo at inilapag ito sa lamesa. Kinuha rin niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang wallet na puno ng credit cards. Ang bawat bagay na kanyang inilalapag ay tila isang tanikala na kanyang kinakalas. Anong ginagawa mo, Carlos? Huwag kang maging hibang. Ang sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. Aalis ako, inay. Iiwan ko ang lahat ng karangyaan na ito na nanggaling sa panloloko. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang inyong Dr. Carlos Tree na sunod-sunuran. Ako ay isang ama na susubukang bawiin ang pamilyang sinira niyo. Ang matatag na wika ni Carlos. Lalabas ka sa bahay na ito na walang dala. Maghihirap ka. Babalik ka rin sa akin na gumagapang. Ang huling hiyaw ni Doña Carmen habang pinagmamasdan ang kanyang anak na tumatalikod. Walang lumingon si Carlos. Lumabas siya ng mansyon, dala lamang ang isang lumang backpack at ang clerk ng buhok ni Lenny na nasa loob ng kanyang bulsa. Sa labas ng subdivision, sumakay siya sa isang lumang bus na patungo sa barangay. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga pasahero, at ang init ng siksikan ay tila isang sampal ng katotohanan na mas masarap lasapin kaysa sa marangyang kulungan ng kanyang ina. Habang umaandar ang bus, pinagmamasdan ni Carlos ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito ay sanay sa paghawak ng mga mamahaling instrumento. Ngunit ngayon, kailangan niyang matutunan kung paano ang humawak ng mga gamit ng mahihirap. Pagdating niya sa barangay, ang kapaligiran ay putikan pa rin dahil sa katatapos na bagyo. Naglakad siya patungo sa isang maliit na paupahan na tapat lamang ng barong-barong ni Nanay Flor. Isang maliit na silid na may sira-sirang sahig at butas na bubong. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, umupo si Carlos sa sahig. Ang tanging liwanag ay ang mula sa isang maliit na bumbilya. Sa kabila ng dingding, naririnig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Ang iyak ni Maya. Napapikit si Carlos. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang paalala ng bawat segundong wala siya sa tabi nito. Nilabas niya ang clerk ng buhok ni Lenny at hinaplos ito. Magsisimula ako sa simula, Lenny. Pabulong niyang pangako sa katahimikan. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, hihintayin ko ang araw na hindi mo na ako titingnan ng may takot, kundi ng may pag-asa. Hindi alam ni Carlos kung paano siya magpapatuloy sa mundong wala siyang kahit na anong yaman, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siyang huminga. Ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang sa salita, kundi sa bawat patak ng pawis na kailangan niyang ibuhos para patunayang karapat-dapat siyang tawaging isang ama. Ngunit sa dilim ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga mata ng mga taong nasa loob nito
ay nakatuon sa maliit na tahanan ni Lenny. Isang bagong panganib ang nagbabadyang muling gumambala sa kapayapaang pilit nilang binubuo. Ang bawat araw na lumilipas ay isang bagong pagsubok para kay Carlos. Sa ilalim ng mainit na araw at ang mga matatalim na tingin ng mga kapitbahay, sinimulan niyang baguhin ang kanyang dating buhay. Hindi na siya ang kilalang doktor na may karangalan. Siya ay isang lalaking naghahanap buhay, gumagawa ng mga trabaho na hindi niya akalaing gagawin niya noon. Nagtrabaho siya bilang isang karpintero, nag-aayos ng mga sirang bahay sa barangay. Ang kanyang mga kamay ay napunit, ang kanyang mga kalamnan ay nanghihina. Ngunit ang bawat palo ng martilyo ay tila isang paglilinang ng kanyang pagkatao. Sa gabi, habang nakaupo sa maliit na paupahan, pinag-aaralan niya ang mga lumang aklat ng medisina na dinala niya para sa pagbabahagi at pagtulong. Ngunit ang pinakamasakit na gawain ay ang pagtingin kay Lenny at Maya mula sa malayo. Nakikita niya si Lenny na naglalakad papunta sa palengke, dala ang kanyang anak sa kanyang bisig. Nakikita niya ang nangiti sa labi ni Lenny, ngunit alam niya na ang nangiting iyon ay hindi para sa kanya. Minsan, habang nagtatrabaho siya, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tapat ng tindahan ni Lenny, bumibili ng mga munting bagay para kay Maya. Nang makita siya ni Lenny, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at mabilis siyang pumasok sa loob na para bang isang multo ang kanyang nakita. Sa gabi, habang nagtutulog ang lahat sa kanilang mga tahanan, binabantayan ni Carlos ang maliit na barong-barong ni Lenny. Minsan, naririnig niya ang mahinang iyak ni Maya at ang kanyang puso ay dumudugo sa bawat ungol ng bata. Minsan, nakikita niya si Lenny na nakaupo sa sahig, nagbabasa ng mga aklat sa liwanag ng kandila. Minsan, gusto niyang pumasok at yakapin ang mga ito, ngunit alam niyang hindi pa panahon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bubong ng isang bahay, naramdaman niya ang isang pamilyar na pagtingin. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada. Ang lalaking nasa loob ay hindi nakatingin sa kanya, ngunit sa direksyon ng barong-barong ni Lenny. Naramdaman ni Carlos ang isang kakaibang takot. Alam niya na ang kanyang ina ay hindi titigil hanggang sa matupad ang kanyang gusto. At ang lalaking yon, sa loob ng kotse, alam niyang isa sa mga alagad ni Doña Carmen na sinusundan ang bawat kilos ni Lenny. Sa loob ng bahay ni Lenny, tahimik na nagluluto ng lugaw si Nanay Flor habang si Lenny ay nagpapasuso kay Maya. Ang lamig ng hapon ay tumagos sa bawat sulok ng barong-barong. Lenny, anak, hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga taong nagmamasid sa atin? Ang tanong ni Nanay Flor habang inilalapag niya ang isang mangkok ng lugaw sa harap ni Lenny. Wala akong pakialam, Nanay. Basta ligtas ang anak ko. Sagot ni Lenny. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Sa panahong iyon, isang malakas na katok ang pumukaw sa kanilang katahimikan. Lenny, anak, may bisita ka. Ang sigaw ni Aling Marites mula sa labas. Lumabas si Lenny, dala-dala ang kanyang anak. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang pinto. Ang lalaki ay mukhang pamilyar, na tila nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya maalala kung saan. Magandang hapon, Binibini. Ako si Manuel, ang abogado ng Pamilya Tree. Mayroon kaming paanyaya para sa inyo. Sa mga salitang iyon, ang mundo ni Lenny ay tila muling tumigil sa pag-ikot. Ang mga salita ng abogado ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. At sa pagkakataong yon, alam ni Carlos na ang kanilang payapang mundo ay muling magugulo. Ang mga salita ni Manuel, ang abogado, ay bumagsak sa lupa na parang mga granada, nagdadala ng takot at pagdududa. Hindi alam ni Lenny kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginig habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Paano niyo kami natagpuan? Tanong ni Lenny. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ang aming kliyente ay nais lamang na makipag-usap sa iyo ng mapayapa.
May mga bagay na kailangan nating linawin tungkol sa kasalukuyan mong sitwasyon. Sagot ni Manuel. Ang kanyang tinig ay puno ng kahit papaano. Hiling niya na pumunta ka sa kanyang opisina bukas ng umaga. Sa loob ng barong-barong, ang gabi ay naging mas madilim. Si Lenny ay hindi makatulog. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga senaryo na puno ng takot. Anong gusto ni Doña Carmen? Ano ang plano niya? Hindi niya nais na madamay pa ang kanyang anak sa mga kasinungalingan ng mga tree. Sa kabilang banda ng kalsada, si Carlos ay hindi rin natulog. Alam niya na ang pagdating ng abogado ay isang senyales ng digmaan. Hinanda niya ang kanyang sarili para sa anumang labanan na kailangan niyang harapin upang maprotektahan si Lenny at Maya. Kinabukasan, nagbihis si Lenny ng kanyang pinakamagandang damit. Kinuha niya ang kanyang anak at naglakad patungo sa opisina ng mga tree. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Sa harap ng malaking gusali, nakita niya ang itim na kotse na dati niyang nakita. Muli, ang isang lalaki sa loob ay hindi tumingin sa kanya, ngunit sa kanya. Sa loob ng opisina, naghihintay sa kanya si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay puno ng isang manipis na ngiti. Magandang umaga, Lenny. Halika't maupo ka. Ang wika ni Doña Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng kabaitan. Alam ko na hindi ka masaya sa aming mga nagawa sa'yo, ngunit hindi mo maikakaila na mayroon kang isang napakagandang kayamanan, ang aking apo. Hindi ko kayang makipag-usap sa inyo, sagot ni Lenny. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat. Ang gusto ko lang ay ang mapalayo sa inyo at sa mga kasinungalingan nyo. Magpahinay ka, binibini. Hindi mo naman kami kakalabanin ng walang pakinabang, sagot ni Doña Carmen. Gusto kong sabihin sa'yo na handa akong ibigay ang lahat para sa ikabubuti ng aking apo. Kung hindi ka susunod sa akin, ang iyong anak ay mawawala sa'yo. Mayroon tayong mga paraan upang gawin iyon at hindi mo magugustuhan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lenny ang isang matinding lamig na tumagos sa kanyang buto. Ang kanyang takot ay lumaki at ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting naglalaho. Ano ang gusto nyo? Ang mahinang tanong ni Lenny. Gusto ko na sumang-ayon ka sa isang kasunduan. Kailangan mong ipagbili sa amin ang iyong mga karapatan sa iyong anak. Sa madaling salita, kailangan mong iwanan si Maya sa amin at kami ang mag-aalaga sa kanya. Sa ganoon, bibigyan ka namin ng malaking halaga ng pera. Makakabuo ka ulit ng panibagong buhay at hindi ka na maghihirap, sagot ni Doña Carmen. Hindi ko gagawin iyon. Hindi ko ipagbibili ang aking anak sa inyo. Ang hiyaw ni Lenny, ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Kaya mo ba siyang buhayin ng walang pera, Lenny? Kaya mo bang tignan ang anak mo na naghihirap sa kahirapan? Ang aking apo ay nararapat sa isang mas mahusay na buhay at para sa ikabubuti niya, kailangan mong gawin ang tamang desisyon, sagot ni Doña Carmen. Sa sandaling iyon, ang mga salita ni Doña Carmen ay tila mga tinik na tumusok sa puso ni Lenny. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang kanyang isip ay naglalaro sa mga salitang sinabi ng kanyang ina. Ang kanyang anak ba ay makikinabang sa paghihiwalay sa kanya? O mas lalo lamang siyang magdurusa? Sa labas ng opisina, si Carlos ay nag-aalala. Alam niyang ang desisyon ni Lenny ay kailangan na nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya makatutulong. Naramdaman niyang ang kanyang nakaraan ay muling bumabalik. At ang pag-asang muling bumuo ng isang pamilya ay tila guguho. Ang mga salita ni Doña Carmen ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Lenny, mga salitang bumubuo ng isang kulungan ng pagdududa at takot. Sa kanyang puso, alam niya na ang pag-iwan sa kanyang anak ay ang pinakamahirap na desisyon na kailanman niyang gagawin. Ngunit ang posibilidad na mawala ng pagkakataon si Maya sa isang mas magandang buhay kahit na ang buhay na yon ay walang siya, ay tila isang matalim na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso.
Paglabas niya ng opisina, ang mundo ay tila nagiging isang madilim na lugar. Hindi niya alam kung saan pupunta, kung ano ang gagawin. Ang itim na kotse ay naroon pa rin, na para bang isang masamang anino na nakasunod sa kanya. Sa paglalakad niya pauwi, nakita niya si Carlos na nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lenny na kailangan niya ng tulong. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng puot at ang kanyang pride ay nagpilit sa kanyang iwasan ang lahat ng may kinalaman sa lalaking yon. Lenny, kailangan nating mag-usap. Ang wika ni Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Lenny, hindi tumitingin sa kanya. Layuan mo na lang kami. Hindi ako susuko, Lenny. Hindi kita pababayaan. Ang matatag na sagot ni Carlos. Kahit ano pa ang mangyari, ipaglalaban ko kayo ni Maya. Anong maipaglalaban mo? Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Ang ngiyaw ni Lenny, ang kanyang boses ay basag sa hirap at pagdurusa. Sa mga sandaling iyon, isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Carlos. Alam niya na ang lahat ng kanyang kasalanan ay nagdulot ng paghihirap kay Lenny. Patawarin mo ako, Lenny, ang mahinang wika ni Carlos. Alam ko na nagkamali ako at hindi ko na ito matatama. Ngunit hihilingin ko sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang ama sa iyong anak. Hindi ako magiging hadlang sa anumang desisyon mo, ngunit lagi akong nasa tabi mo. Handa akong gawin ang lahat para sa inyong dalawa. Hindi sumagot si Lenny. Lalo pa niyang hinawakan ang kanyang anak. Tila ba pinoprotektahan ito sa lahat ng panganib. Ngunit sa kanyang puso, isang maliit na butil ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Sa sumunod na mga araw, ang mga pangyayari ay mabilis na nagbago. Ang mga abogado ng Pamilya Tree ay nagsampa ng isang kaso sa korte para sa kustodya ni Maya. Sa parehong oras, nagsimula ang kampanya laban kay Lenny sa mga pahayagan at telebisyon. Siya ay tinawag na isang walang kwentang ina, isang babaeng nagbebenta ng kanyang anak. Ang kanyang mga larawan at ang kanyang nakaraan ay ibinunyag na parang siya ay isang kriminal. Sa gitna ng lahat ng ito, si Carlos ay hindi sumuko. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan si Lenny at Maya. Ginamit niya ang kanyang mga kaalaman sa medisina upang tulungan ang mga mahihirap sa pag-asang makahanap ng mga kaalyado sa kanilang laban. Kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon upang magbayad ng isang batang abogado na handang ipaglaban ang kaso ni Lenny. Sa isang gabi, habang naghahanda si Lenny para sa pagtulog, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Lenny, buksan mo ang pinto. Meron kaming mga dokumento na kailangan mong pirmahan. Ang boses ni Manuel, ang abogado. Hindi ko kayo pagbubuksan. Ang sigaw ni Lenny mula sa loob. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay, binibini. Ang kaso ay laban sa iyo. Kung hindi ka sasang-ayon, maaring mawala sa iyo ang lahat. Sagot ni Manuel. Nag-isip ng malalim si Lenny. Napagtanto niya na wala siyang laban sa Pamilya Tree. Kung hindi siya sasang-ayon, maaari siyang mawalan ng lahat. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Sa harap niya ay si Manuel at dalawang kalalakihan na mukhang mga bantay. Sa kanilang mga kamay ay mga dokumento. Pirmahan mo ito, Lenny, ang wika ni Manuel, habang itinuturo niya ang mga lugar kung saan dapat pumirma. Umiyak si Lenny habang pinipirmahan ang mga dokumento. Sa bawat lagda, tila unti-unting binubura niya ang kanyang mga karapatan. Ang mga dokumento ay bumagsak sa sahig na tila mga patay na dahon. Ang bawat isa ay isang pahina ng kalungkutan at pagkabigo. Pagkatapos ng mahaba at madugong labanan sa korte, natalo si Lenny. Ang korte ay pumanig sa Pamilya Tree at ang kustodya ni Maya ay ibinigay sa kanila. Sa huling sandali, habang iniiwan niya ang korte, ang kanyang mga paa
ay tila mabibigat at tila hindi niya kayang kumilos. Binuhat niya ang kanyang anak, ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Sa kanyang mukha ay naglalaro ang mga luha, ngunit pilit niyang pinigilan ang pag-iyak sapagkat ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa publiko. Ngunit ang kanyang puso ay wasak. Si Carlos, na nakatayo sa labas ng korte, ay nakasaksi sa lahat. Nakita niya ang mga luha ni Lenny at nadama niya ang sakit na tila tumagos sa kanyang puso. Tumakbo siya patungo sa kanya, handang gawin ang lahat para sa kanila. Lenny, kailangan nating mag-usap. Ang wika ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Hindi siya pinansin ni Lenny. Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado. Lenny, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Patuloy ni Carlos. Umalis ka na, Carlos. Sagot ni Lenny. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi na kailanman. Sa mga sumunod na araw, binisita ni Lenny ang kanyang anak. Ngunit ang bawat pagbisita ay puno ng kalungkutan. Sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng pamilya Tree, si Maya ay tila isang birdcage na hindi nakakalabas. At ang mga ngiti ng bata ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang bawat pagbisita ay tila isang pagpunit sa kanyang puso. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Carlos, nakatanggap siya ng isang tawag. Doktor, kailangan niyo pong pumunta dito sa ospital. Nasa ospital si Lenny. Ang wika ng isang nurse. Tumakbo si Carlos patungo sa ospital. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Pagdating niya, nakita niya si Lenny na nakahiga sa isang kama. Ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ano pong nangyari? Tanong ni Carlos sa nurse. Nag-attempt po siyang magpakamatay. Ang sagot ng nurse. Nahanap siya ng kanyang kapitbahay na nag-aagaw buhay. Mabuti na lang at nailigtas siya. Ang mundo ni Carlos ay tila nawalan ng kulay. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi niya inaasahan na sisirain ni Lenny ang kanyang sarili. Umupo siya sa tabi ng kama. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lenny. Lenny, bakit? Ang mahinang tanong ni Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi sumagot si Lenny. Ang kanyang mga mata ay nanatiling sarado at ang kanyang paghinga ay mahina. Sa sumunod na mga araw, ang mga doktor ay nagawa ng lahat upang maibalik ang lakas ni Lenny. Ngunit ang kanyang kalungkutan ay tila mas malaki kaysa sa anumang sakit sa katawan. Isang gabi, habang nagbabantay si Carlos sa tabi ng kama ni Lenny, biglang gumising ang babae. Carlos? Ang mahinang wika ni Lenny. Lenny, gising ka na. Ang sagot ni Carlos, ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa. Patawarin mo ako. Ang wika ni Lenny, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iyak. Hindi ko na kayang mabuhay na wala ang anak ko. Hindi ka nag-iisa, Lenny. Nandito ako para sa'yo. Ang sagot ni Carlos, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Lenny. Muli siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang luha ay tila nagdadala ng pag-asa. Sa loob ng mahabang katahimikan ng silid ospital, isang bagong himig ng pag-asa ang nagsimulang umusbong. Ang paggising ni Lenny ay hindi lamang pagbabalik sa buhay, kundi ang pagbubukas ng isang bagong kabanata sa kanyang pagkatao. Carlos, tulungan mo ako. Ang mahinang wika ni Lenny. Ang kanyang boses ay puno ng panibagong determinasyon. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong bumangon para sa kanya. Naluluha si Carlos habang tinitigan ang kanyang dating asawa na ngayon ay nagpakita ng bagong lakas ng loob. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pag-asa. Anong gagawin natin, Lenny? Tanong ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng suporta. Kailangan nating patunayan na hindi ako isang masamang ina, sagot ni Lenny. Kailangan nating patunayan na karapat-dapat akong makasama ang aking anak. Kailangan nating lumaban sa kanila. Sa sumunod na mga araw, sina Carlos at Lenny ay nagsimulang magplano. Sa tulong ng kanilang abogado,
Nagsimula silang mangalap ng mga ebidensya. Naghahanap sila ng mga patunay na ginagamit ni Doña Carmen ang kanyang impluensya upang manipulahin ang mga pangyayari. Nangalap sila ng mga testimonya mula sa mga taong nakakita ng kanyang totoong pagkatao. Sa parehong oras, sina Carlos at Lenny ay bumisita kay Maya sa tuwing maaari. Sa bawat pagbisita, tinitingnan ni Carlos ang mga mata ng kanyang anak at tila nakakaramdam siya ng malalim na kalungkutan. Inisip niya na sa pagkawala ni Lenny, nawala rin ang saya sa buhay ng kanyang anak. Hindi ko na kaya ang ganito, Carlos. Hindi ko kayang makita ang anak ko na naghihirap. Ang wika ni Lenny sa isang bisita. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Kailangan nating agawin siya mula sa kanila. Hindi iyon ang paraan, Lenny. Hindi natin kayang gawin iyon. Sagot ni Carlos. Kailangan nating sundin ang batas. Kailangan nating patunayan na karapat-dapat tayong magkaroon ng hustisya. Lumipas ang ilang buwan, ang kaso ay nagpatuloy. Sa korte, sina Carlos at Lenny ay naghaharap ng mga ebidensya. Ibinunyag nila ang lahat ng ginawa ni Doña Carmen. Pinatunayan nila na ang lahat ng mga kasinungalingan ay gawa-gawa lamang. Sa loob ng silid hukuman, naghaharap si Lenny ng isang emosyonal na pahayag. Ang aking anak ay ang aking buhay. Ang aking anak ay ang aking mundo. Ang aking anak ay ang aking lahat. Hindi ako isang masamang ina. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Ang wika ni Lenny, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Inaasam ko lang na makasama siya, na makita ang kanyang ngiti, na marinig ang kanyang tawa, at hindi ako titigil hanggang sa makuha ko siya muli. Ang kanyang pahayag ay tila nagpaantig sa lahat ng nasa silid. Maging ang mga hukom ay tila naantig sa kanyang kwento. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay nagpakita ng kanyang sarili bilang isang biktima. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa ikabubuti ng kanyang apo. Sa wakas, dumating ang araw ng paghatol. Ang buong pamilya Tree at ang lahat ng kanilang mga abogado ay naroon. Sina Carlos at Lenny ay naghintay sa labas. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa takot. Ang tagahatol ay bumasa ng kanyang desisyon. Ang mga salita niya ay tila tumigil sa paggalaw ng mundo. Ang lahat ay naghintay sa kalagayan ng kanilang sariling buhay. Dahil sa mga katibayan na ipinakita sa korte, ipinag-uutos ng korte na ibigay ang kustodya ni Maya Tree sa kanyang ina, si Ginang Lenny Tree. Ang wika ng hukom. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng katahimikan ay sumabog. Ang buong korte ay naging gulo. Nagsisigaw si Doña Carmen. Ang kanyang mga abogado ay nagagalit. Tumakbo si Lenny sa loob ng korte. Sa isang iglap, nakita niya ang tagumpay sa kanyang laban. Tumakbo siya sa korte upang batiin ang kanyang abogado nang ngumingiti sa tuwa. Sa huling sandali, nakita ni Lenny ang isang taong nakatayo sa likuran ng korte. Tinitingnan siya na tila hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Carlos. Ang paghatol ay tila isang bagong simula. Isang liwanag na sumisikat pagkatapos ng matinding kadiliman. Sa gitna ng kalituhan at galit ng pamilya Tree, si Lenny ay nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Habang ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan, nakita niya si Carlos nakatayo sa likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at tuwa. Lenny, ang sigaw ni Carlos na hindi makapagpigil ng kanyang sarili. Nilingon ni Lenny ang kanyang anak na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang mga ngiti ay tila mga sinag ng araw na tumagos sa kanyang puso. Mama! Mama! Ang sigaw ni Maya na yakap-yakap ang kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng hirap at pagdurusa ni Lenny ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, na muling nasa kanyang mga bisig. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Alam ni Lenny na ang pamilya Tree ay hindi titigil, na susubukan nilang agawin muli ang kanyang anak. Carlos, kailangan nating lumayo.
Ang wika ni Lenny habang inihatid sila ng kanyang abogado sa labas ng gusali ng korte. Kailangan nating magtago. Kahit saan ka man magpunta, sasamahan kita. Ang sagot ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lenny. Sa tulong ng ilang mga kaibigan, sina Carlos at Lenny ay nagtago sa isang liblib na bayan. Doon, naghahanap sila ng isang maliit na bahay at nagsimulang muling bumuo ng kanilang buhay. Si Carlos ay nagtrabaho bilang isang doktor sa isang ospital at si Lenny ay nag-alaga sa kanilang anak Maya. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa pagtulog, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Binuksan ni Carlos ang pinto at nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap niya. "Ginoong Carlos, mayroon po kayong tawag sa telepono," ang wika ng lalaki. Nagtataka si Carlos, ngunit tinanggap niya ang telepono. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang pamilyar na boses. "Carlos, kailangan nating mag-usap," ang wika ni Doña Carmen. "Hindi ako makikipag-usap sa iyo," ang sagot ni Carlos, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. "Mayroon akong mga balita para sa iyo. Inutusan ko ang aking mga abogado na huminto sa kaso. Wala na akong pakialam sa kustodya ng bata. Ngunit may gusto akong gawin para sa inyo. Si Lenny ay matalino, ngunit mahirap lang, kaya't hindi ko na siya kayang pilitin. Magiging isang malaking problema lamang ang gagawin ko sa kanya at sa inyo," ang wika ni Doña Carmen. "Anong gusto niyo?" tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. "Ang gusto ko ay ang kaligayahan ng aking apo. Alam ko na hindi ko kayang ibalik ang lahat ng mga kasalanang ginawa ko sa iyo. Ngunit gusto kong gumawa ng isang bagay na makapagpapasaya sa inyo," sagot ni Doña Carmen. "Gusto kong tulungan kayong bumuo ng isang bagong buhay at gusto kong tulungan kayong makabuo ng isang pamilya." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carlos ang isang maliit na pag-asa. Sa kanyang puso, alam niya na ang galit at puot ay hindi na makatutulong. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang magpadala ng tulong si Doña Carmen sa kanila. Nagpadala siya ng pera, mga gamot at mga gamit para sa kanilang anak. Ngunit hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad ni Lenny. Isang hapon, habang naglalaro si Maya sa hardin, kinausap ni Lenny si Carlos. "Carlos, alam ko na nagkamali ka. Alam ko na sinira mo ang aking buhay. Ngunit sa lahat ng nangyari, alam ko na mahal mo kami ng anak mo." Ang wika ni Lenny, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Lenny, hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal," sagot ni Carlos. "Hindi ka pa rin ang dating Carlos na kilala ko. Ngunit hindi ko na kayang mabuhay nang hindi ka kasama. Alam ko na kaya mong magbago at gusto kong tulungan ka," sagot ni Lenny. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa ay bumalik kay Carlos. Sa kanyang puso, naramdaman niya na ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay napatawad na. Nilapitan niya si Lenny at hinawakan ang kanyang kamay. "Mahal kita, Lenny. Mahal na mahal ko kayo ni Maya," ang wika ni Carlos. Sa unang pagkakataon, tumawa si Lenny. Ito ang una sa simula ng kanilang bagong buhay. Sa paglipas ng 3 taon, ang bayan sa baybayin ay naging kanlungan ng kapayapaan at pag-asa para sa muling nabuo nilang pamilya. Ang dating doktor na si Carlos ay nagtatag ng isang maliit na klinika, naglilingkod sa mga mahihirap na walang bayad. Ang kanyang mga kamay, na dating hawak ang mga scalpel, ay ngayon ay humahawak sa mga puso ng mga pasyente. Samantala, si Lenny ay nagtatrabaho sa isang munting panaderya sa tabi ng klinika. Sa bawat tinapay na kanyang niluluto, naghahatid siya ng pag-asa sa mga taong naghahanap ng ginhawa. Ang kanilang anak na si Maya ay isang batang babae na puno ng buhay. Ang kanyang mga tawa ay parang musika na sumasali sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng araw na nagbibigay ng kulay sa kanilang buhay. Isang hapon, habang ang araw ay lumulubog sa dagat, sina Carlos at Lenny ay naglalakad sa dalampasigan.
Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan. Carlos, natatandaan mo ba kung paano tayo nagsimula? Tanong ni Lenny. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dagat. Oo naman. Natatandaan ko kung paano kita pinagmalupitan, kung paano ako naging bulag at bingi sa lahat ng iyong paghihirap. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay lumipas na. Nakikita ko na ang iyong halaga. Ang sagot ni Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Pinatawad na kita, Carlos. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagkatuto sa mga pagkakamali. Sagot ni Lenny. Mahal kita, Lenny. Mahal na mahal ko kayo ni Maya. Ang wika ni Carlos. Sa paglubog ng araw, nag-alok si Carlos ng kanyang kamay kay Lenny at hinawakan ito. Naglakad sila palayo sa dagat. Nakakita sila ng isang bagong pag-asa. Samantala, sa isang malaking mansyon, nag-iisa si Doña Carmen. Naging matanda na siya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kawalan. Ang kanyang mga ari-arian ay naubos na at ang kanyang mga kaibigan ay nagsialisan na. Sa kanyang kamay ay isang litrato, ang litrato ng kanyang apo. Sa bawat araw, hinahaplos niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Isang tahimik na daing ang gumaganap na kung saan ay ang kanyang mga huling pag-asa sa buhay. Sa huling sandali, ang liwanag ng tagumpay ay nagniningning. Ang kanilang maliit na pamilya ay puno ng pagmamahalan. At ang kwento ay nagtapos na. Ngunit ang pag-ibig, pagpapatawad at ang pag-asa ay mananatili sa kanilang puso magpakailanman.